Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. May 1st na po mga kababayan, I believe wala yatang pasok sa ating bansa because of the Labor Day, no? Nung Mayo 1. Pero by the time na napapanood nyo to, siguro Mayo 2 na. May pasok na, o di ba? So, ang ating pong pag-uusapan mga kababayan, no, ay ito pong PIDEA leak. Kasi nang dahil sa butas, bato naniwala. At ganun din po, may isa pong mambabatas na kine-question niyang hearing ng PIDEA butas ni Bato. Ha? So, malalaman nyo kung sino yung mambabatas na yan. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super sticker, super chat. At ganun din po sa mga katuwang natin, no, sa ating chat box tuwing may video premiere kung meron man, no. Malaking tulong po sila sa atin sa pagmo-moderate ng chat box. Pero wag muna kayong mag-hide ng mga hindi natin kakampi. Bayaan nyo silang diyan tatatalak. Bayaan nyo munang magtatatalak ng magtatatalak. Tapos saka nyo na isako. At ganoon din po, nais nating i-mention yung mga sinusubaybayan at pinapanood nating mga influencer vloggers the like of Carclea, si JIL Review TV, si Kakopi, si Alibugha, si Munting Tinig, si Mami Peng na bibihira na po siyang nagla-live kasi ang mga anak niya ay naka-online. So mahirap naka-online class. So 'di ba? Ang hirap, Mami Peng, no? Biruin mo, online class dahil sa init. Yan ang the new pandemic sa ating bansa. Okay? Sino pa? Yung iba, hindi ko nababanggitin kasi hindi naman tayo kilala nung mga yun. Wapakil sila sa atin, no? Hindi din naman tayo binabanggit. Si Sir Ivan ng JIL Review TV. Lagi ko yung kinokomentuhan. Shout out, Sir Ivan! God bless you! Pag nabasa ni Sir Ivan, like it! Mabait po yan si Sir Ivan. Pareho po kami hindi nag-ELS. Premiere or upload lang. Pero napakabait na tao niyan, no? At oo nga pala, condolence kay Elora. At ganun din po, Ate Maite, magpagaling ka ng husto at isama natin sila sa ating mga prayers, no? Yun ding pamangking ko na disgrasya sa Pinas, no? Sama natin sa prayers yung mga kamag-anak natin, kaibigan na may mga cancers, no? At ganun din po sa mga magulang na may mga special child na tulad ko, ipagdasal din natin kasama ang ating Pangulo, ang ating bansa, na sana, no, itaboy ng Diyos ang mga pro-China, itapon nyo na po sila doon sa South China Sea. Okay, so ituloy na natin to. Saglit lang to mga kababayan, no. Ito na topic na natin eh. Yan sa kanilang PIDEA leak ni Senator Bato. Talagang mahilig kayo sa leak, ano? Butas. Ay, may butas! O, di ba? Nang dahil po sa butas, naniniwala si Bato na totoo yung dokumentong pinapakita ni Hitad. Yung pre-operation. A decade ago. Alam nyo mga kababayan, na pagtanto ko, no? Pwede pala dapat hindi ka na naging senador. No? Senator Bato. Kasi useless ka naman dyan eh. May bias ka na kaagad sa desisyon mo eh. Kasi wala pang finality yung hearing mo. Kasi meron ka pang kasunod sa May 7. Pero based on your interviews, parang ang sabi mo, totoo yun. Totoong may pre-operation. Di po ba? Mamaya babasahin natin yung kanyang quote card na lang. Hindi na po balita. Kasi mapapamura ka na lang. Paano naging senador ito? No? Ito ang mga totoong budol. Hindi tulad ng mga sinasabi ng kakampi nila na nabudol sila ng Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo, dapat ito nanatili na lang sa pagiging pulis.
Magaling na investigador eh. Sleuth, 'di ba? To the rank of sleuth. Alam niyo yung mga crime movie or games? Ako, ang paborito kong video game noon, DOS-based pa ha, DOS-based, hindi Windows-based. Ewan ko lang kung meron pa yan. Lagi kong nababanggit dito yan eh. Yung Where in the World is Carmen Sandiego. Meron pang mga bagong games ngayon eh. Yung tinatawag na Red Room. Dito may Red Room, yung you have to find clues, to find real ganito. Ganun sila bagay eh. No? Sabi mo magaling na investigador si Bato, bakit doon ka na lang, wag ka naging senador? Kasi sometimes, nagkakaroon ng bias. Doon na lang sa ginawa mong hearing mo, the first hearing, wala eh. Hindi ka tumimbang. Mas nagpagapi ka doon sa bunganga nung walang kredibilidad na resource person mo si Mamang Kalbo. Ha? O nga pala, yung Mamang Kalbo pala na yun, ang pangalan daw po nun, Morales eh. Ewan ko kung totoo yun, no? Pasensya naman, Mamang Kalbo, no? Biruin mo yun, and you're not paying attention to the details of the PIDEA. Tapos sasabihin mo, bias ba ako sa inyo? Kung ako, sasabihin ko, opo. Hindi nyo nga po kami pinakikinggan eh, mas pinakinggan nyo pa yun eh. Magalit ka kung magalit ka. Pikon ka naman. Tapos, dun sa mismong hearing mo, babasahin mo yung nakita mong message ni Hitad. Diba? Idiota. Nagpag-grandstanding ka lang dun eh. Because you are what? You are entitled because of your position as senator. Ganyan po kagago ang mga mambabatas natin na iba. Diba? Siyempre, ako ang senador dito eh. Pangatlo kami sa pinakamatas na leader ng bansa. Pero binoto kayo ng tao. Wala ka sa posisyon mo dyan kung hindi ka binoto ng tao at naniwala sa inyo. Biruin mo, bagay na lang kayo maging investigador sa cold case. Alam niyo yung cold case? Di ba? Yung mga lumang kaso. May nangyaring krimen, hindi na isolve, na ipunta sa cold case department. And then here comes Bato with the new light of evidence na ito daw. Pero hindi naman ebidensya yun. There's no crime after all. So why did you do the Senate hearing? Mamaya malalaman nyo rin may isang mambabatas na bumolyak sa kanya. Ha? What is the purpose of that Senate hearing? Sinasabi mo in aid of legislation for you to write a legislation para managot, magkaroon tayo ng batas dito sa mga nagli-leak ng mga sensitive, top secret, confidential information. However, mga kababayan, itong si Bato ano to eh, hindi niya rin alam ang ginagawa niya eh. During that Senate hearing of yours, freaking stupid na Senator Bato, pasensya ka, magalit ka kung magalit ka. Di ba? Demanda mo ako, sinabihan kitang freaking stupid. Di ba? Tinanong niya yung babae, ano po bang nasasabi sa batas sa mga na ganyan naglalabas ng mga sensitibong mga dokumento, impormasyon? Sinabi nung babae, may pagkakakulong na 10 taon ganito. Ano sabi niya? Do you think enough na yung ating batas na yan? Sabi nung babae, yes po, sir. Ibig sabihin, may mga batas na in place. Tapos gagawa ka pa ng another legislation? Ano? Babaguhin mo, i-amend mo yon? All you have to do is to implement that law. Ito kasi ang problema sa atin eh. Para lang masabi na may ginawa siya during his term as a senator, no? In aid of legislation, ako din para may masabi may accomplishment ako. Hindi ako bokya during my term as a lawmaker. No, there's so many laws already in our country, hindi na alam kung ano ang susundin. Di ba? Sa palagay nyo ba, sa dami ng batas na yan, alam ng taong bayan yan? Without proper dissemination of information, malalaman ba yan? Hindi nga nila alam minsan. Di ba? Ni even jaywalking nga, hindi nila alam eh. Na pinagbabawal pala, may multa eh. Simpleng batas trapiko, hindi nila alam eh. Di ba? Kasi walang proper dissemination of information. At lahat pa ay nakasulat sa English na ang hirap nyong intindihin. Basahin nyo ang mga batas. Sometimes the words are jumbled. Sometimes the words are so hard for you to look. I-google mo pa yung word. O, sabihin yung inept.
Ano ibig sabihin ng inept? Ano ibig sabihin ng yung iba, simple lang, redundant, hindi pa maintindihan. O bakit hindi nyo matranslate yan sa wikang Tagalog? Maski na makapal yan, itagalog nyo. Eh kung yung Biblia nga na-translate sa Tagalog eh. Eh bakit yung batas natin hindi ma-translate sa Tagalog? Di ba? Tapos sasabihin nyo, tuta ng Amerika. Kasi gustong-gusto sa Amerikano, sa mga English. Eh kayo nga, panay ang sulat nyo ng English ng batas eh. Maski na ako, hirap na hirap ako minsan basahin ko. Sila na makaintindi niyan. Eh di yung mga abogado, yung mga magagaling mag-English, ang tanong, sino ngayon ang makabayan? Di ba? Nasasaad ba sa saligang batas na dapat ang lahat ng batas natin na nakasulat sa English? Di ba, Senator Bato? Senator Robin? Si Robin nga, nag-i-English na eh. Di ba? Tama, mali. Sa dami ng batas, Bato, umayon ka nga dun eh. Sa palagay mo ba? Kailangan pa na tayong maggawa ng legislation dyan? Hindi na. Para sa akin, hindi na rin. All you have to do is to implement that law. Di ba? Ang sinasabi mo, in aid of legislation, paano maano yang hindi na magliklik. Pero ibang dating eh. Iba yung purpose nung Morales at nung si Maharlikang Hitad, yung luka-luka. Di ba dun sa binasa mo? Dapat ang attention mo ay nakaibonget, sabi nung si Hitad. Tinuturuan ka niya. Pero ikaw nagalit ka. Pero sa tingin namin, drama nyo lang yan. Because that drama has been written. Ang gusto nyo talagang palabasin dyan, it's not the leakage. It's to call the President to that hearing, explain himself para magkaroon ng impeachment, para ipakita sa sambayan ng Pilipino, here is your President who is a abuser of illegal substance. Di ba? Pero, kung walang magdidibang sa inyo, yung mga tao maniniwala na lang. Kasi hindi nyo sasabihin yan sa madlang people that this document has been leaked now, pero ito po ay noong pang 10 years or 12 years ago. Di ba? Granting meron yan 10 years or 12 years ago. Did you find out that it's really Bongbong Marcos and that other lady are the one snorting that wife substances? Na-imbestigahan ba sila? Na-fingerprint ba sila? Na mugshot ba sila? Nasaan? Kasi po, yung papel na yon na pinapakita nila na nalik daw po ay isang no? P-R-E. Pre-operation. Ibig sabihin, ipapa-approve mo pa yon. Wala pang nangyayaring operation para hulihin yung mga chumochongki. Diba? Pag sinabi nyong bago mangyari, before. Oh, diba? Hindi pa yan yung, eto na. Hindi na sinabing operation. Hindi, bago pa mag-operasyon. Ano nangyari? Walang nangyari. So ano ang dapat imbestigahan? Di ba? Yan ang hindi pinapaliwanag sa inyo. Ang gusto lang, sabi lang nila, Ang sabi lang nila, para maano tayo, mapatunayan natin sino yung nag-leak. Pero iba yung punto eh. Iba yung punto. Ang pinupunto ay talagang para gibain, imalign yung kredibilidad ng ating presidente. Kasi sabi nila ba, bangag. Napatunayan ba nilang bangag based on that paper? Ilabas nyo yung report na after na magkaroon ng pre-operational report, ia-approve ba? So therefore, meron ng report yan. Yung actual report na hinuli nyo, nakita nyo. Wala eh. So ano ngayon ang panuntunan nyo na bangag ang presidente? Na adik sa pinagbabawal na gamot ang presidente? Wala. So therefore, nagsisinungaling kayo. Ano ang tawag sa inyo? Pathological liar. Di ba?
Ano pag sinabi niyong pathological? Lagi na lang nagsisinungaling. Ha? Pathological. O, extreme in a way that is not normal or that shows an illness or mental problem. Ayan po. Pathological. Pag sinabing pathological liar ka, hindi mo maiwasang hindi magsinungaling. Lagi kang magsabi ng kasinungalingan. Pag sinabi namang congenital liar ka, since birth, liar ka na. Imposible naman yun. Kapapanganak lang sa'yo, nagsisinungaling ka na? Paano? Nagsisinungaling po ako, hindi ako umiyak. Di ba? Masakit na pagsabihin ng pathological liar ka. Because, even though hindi mo napapansin, bawat araw, bawat oras, nagsasabi ka ng kasinungalingan. Ano ibig sabihin nun? May tinanong sa'yo, ano ang educational background mo? Oh, I graduated from the prestigious school. Ano na nga ng tatay mo? My father is the top 10 businessman in the world. Pero sa katotohanan, hindi. May ganyan po na isang mambabatas dito na galing ng New York, ng 3rd District, tinanggal po siya as congressman because he repeatedly told a lie. He's a pathological liar. Ganyan din po yung mga minions ni Digong at si Digong. Di ba? Nasaan yung patunay ni Digong na bangag si Pangulong Bongbong Marcos? Kung ang tinutukoy niya na nakita niya ang pangalan ni Pangulong Marcos doon sa PDEA watchlist, baka yan ang tinutukoy niya. O sige, granting, totoo yan. Meron yan. Kasi sabi ni Bato mamaya. Ha? Naniniwala siya na totoo yan. O sige, pagbigyan natin si Bato. O what you gonna do? 12 years ago yan. Pre-operational report. Napatunayan nyo ba na naghihitit? Bangag ang Pangulo? Meron bang test result? Meron ba siyang drug test? During that time, that is 12 years ago. That is 12 years ago. Does it matter right now? Does it matter right now? Di ba? Hindi naman siya pumatay ng tao. Hindi naman siya murderer. Kung murderer siya at napatunayan, does it, then, therefore, it matters. Di ba? Hindi. Wala. 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 So anong inangak-ngak ninyo ba to? Bakit mo pa kinagat yung hearing na yan? Bakit mo kinagat ang hearing? It's not for you to say in aid of legislation para makagawa tayo ng legislation for the leaking of the documents. Hell no! There is already a law for that. Buti sana kung gagawa ka ng legislation na walang batas sa pag-delete ng mga information. Meron eh. Di ba? In any way, form, na disseminate mo yung information, merong batas, whether it's in a survey space, whether or digital, whether in a manual form, meron. Sinabi na nung babae, saka yung isang lalaki. Diba? Meron. Pero iba po ang layunin ninyo eh. Biruin mo kung gaano ka katraidor sa Pangulo, Senator Bato. Ikaw, pinangalagaan ka ng Pangulo. Yung sinabi niyang hindi niya papapasukin ng ICC because of the jurisdiction at ikaw ay umiiyak dahil takot kang makulong ng ICC. Pero ngayon, dahil lang dyan sa pre-operational report na yan, kinagat mo? Di ba? Bakit mo kinagat? Dapat nag-isip ka muna. This is useless. Ano mapapatunayan dito? Sinabi lang na bongit, Bongbong Marcos, that's it. And there's no clear evidence that there is actual operation that they were caught, no, in a situation na talagang sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. There's none. Pero kayo, yung mga kasamahan ninyo, sumisigaw ng bangag, bangag, bangag. Magpa-drug test ka na. Ngayon din. Sino kayo? Sino kayo? Patunayan nyo muna na gumamit nga ng pinagbabawal na gamot ang presidente bago kayo tumawag ng bangag. Libelous yan. Wala kayong napatunayan. Para kayong investigador, ha? Ganito yan, ha? Para kayong investigador na nakahuli kayo ng suspect pa lang. Di ba? All of them are not guilty until proven in the court of law. Innocent, found innocent until proven guilty. Ganun, di ba? Pero habang ini-interrogate nyo yung suspect, no,
nililid nyo siya para aminin niya na. Ano aaminin niya? Kung wala naman siyang nagawang krimen, hindi nyo mapatunayan. Pero kayo kasi sa katangahan ninyo, gusto nyong ipilit, katamaran ninyong mag-imbestiga, magsaliksik, kayo ay isang naging unscrupulous investigator. Di ba marami yan? Sa katotoong buhay pa nga, di ba? Yang si Morales, si Mamang Kalbo, sabi nila, anong kredibilidad niya? Inamin niya, tatanim silang ebidensya. So therefore, pinaniwalaan mo yung bato. Pinaniwalaan mo yung isang dismiss police, palibasa police ka, ano, kredibilidad mo rin ba to? You stoop to the level of that freaking kalbo. Porket pareho kayong kalbo. Diba? Ano sabi niya? Oh, mga kababayan, quote card, ha? Eto, oh, naniniwala siya. Ha? Yan, oh. Sabi niya pa dito, oh, I bet my life diyan sa authenticity nung papel na yon. Bakit daw? Ayan. Kung sinabi ng PDEA na ito ay AI generated o ito ay gawa lang sa computer, hindi po ako makapaniwala. May makikitang butas doon. Meaning, ito'y old file na tinanggal sa Pasiner at ito'y sinirox o pinotocopy. So, yung ang nakikita ko, so naniniwala ako na totoo. At very straightforward na nagsabi yung former agent na involved dito na siya ang pumirma na talagang sa kanya yung papel. Sa kanya nang galing. Nakikita naman natin talaga na totoo yung papel na yon. Hindi yung pwedeng gawang-gawa lang. Totoo yun. Ako, I bet my life dyan sa okay. Diba? I bet my life daw. So, naniwala siya dun sa butas. Oh, naniniwala ka pala sa butas eh. No? Gaano kalaking butas ba nakita mo at pinasok mo, ha, Senator Bato? At tiwalang-tiwala ka dun sa butas ng Pasiner. Di ba? Maraming paraan dyan. Yung sabi nga ng iba, ha? Eto lang. Eto po, ha? Para ano natin? Tingnan natin tong pinost ni ni Mr. Benji Contreras sa kanyang FB page. O ayan po. Ito po yung tanong ni Sir Benji Contreras kay Senator Bato. Senator Bato de la Rosa, parang hindi ka naging pulis. Paniwala ka kaagad na hindi peke yung mga dokumento sa PDEA leaks dahil lang sa punch hole nakita sa photocopies. Kung bagong print yung mga documents tapos binutasan ng puncher at pinag-xerox, malalaman bang luma? Extend your brain, Senator Bato. Your logical thinking, it's very, very low. Ala akong pakialam kung PM mayor ka. Diba? Pero your logical thinking is so low. Pinaniwalaan mo? So therefore, naniniwala ka rin kay Hitad na dapat ipatawag si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa iyong Senate hearing? Di ba? Ano, pag pinatawag mo siya, hindi siya umaten, warrant of arrest? Ganon? Na wala naman kayong napatunayan, it's just a pre-operational report? Mano kung nagkamali yung informant? Mano kung galit sila? Patawag niyo yung informant. Nasaan siya? Di ba? Eh hindi, naniniwala ka kay Morales. So ayan o, tanong sa'yo ng isang magaling na vlogger influencer, si Benji Contreras. Anybody can do it. Freaking moron. Diba? Anong gusto mong palabasin, Senator Bato? It's not about your focus on the leaked documents eh. The focus is who's inside that leaked document. Ganon ang sinabi sa'yo ni Maharlika, kaya ka nagalit eh. Hindi sa bayaran ka ni Lisa eh. Nawawala ang focus mo, dapat si Bongbong Marcos ang ipatawag mo. Kulang na lang gawin mo yung sinasabi ni Maharlika. Eh ano ka? Ang daming kasong libel at defamation yan dito sa Amerika. May kaso pa siya sa Pilipinas, tapos paniniwalaan mo siya? Tapos paniniwalaan mo yung walang kredibilidad na dating PDEA at dating pulis na hindi niya alam na siya, tanggal siya sa pagiging pulis?
Di ba? Wow. Iba ang sinabi, iba rin ang sinabi sa Senado, iba sinabi paglabas. It's just a shit show, no? Pasensya, Senator Bato. You're not credible also pala. Wala kang silbi dyan sa Senado, hindi ka na makaulit. Sa totoo lang. Sayang. Ano ang sabi sa'yo ng dati mong Pangulo? Magaling itong si Bato. Oo, magaling. Magaling flip-flopping. Diba? Naniwala sa butas. Mabagay, maganda naman mapunta sa butas. Ano klaseng butas yan? Diba? Oh, pasensya naman ha, Senator Bato. Nakakahiya po. Nakakahiya. Hindi po katiwa-tiwala. Isa lang ang pinupunto nyo eh. Ipangalandakan sa mamayang Pilipino na meron tayong bangag, adik na presidente. Eh kung adik at bangag pala, bakit nyo na pinalabas yan during the campaign period? Diba? Yung sinasabi ng Pangulo mo dati na meron tayong adik at bangag na kandidato, ba't di na kayo nagsaliksik? Inantay nyo pa si Morales na ngayon. Bakit? Ginagamit nyo kasi ang Pangulong Bongbong Marcos for your own sake. Useless eh. Kung ako sa'yo, asan ang patunay nito? What does it lead me? Nothing. Let it be. Sabi ng PIDEA, wala po sa kopya namin. O sino may kopya niyan? Bato. Sino ang may kopya niyan? Sino ang gumawa niyan? Ha? Sino? Patawag mo si Hitad. Huwag kang pauto kay Hitad. Actually, minessage ka na ni Hitad, inuuto ka na naman. O mamaya sabi mo, huwag na patawagin yan si Marlica. Hindi naman magpunta dito. Eh siya nga yan naglabas niyan eh. Paano mo lalaman ng katotohanan kung di mo siya maipapatawag, matatanong? So therefore, you go back to their narrative. Ipatawag si Bongbong Marcos. Good luck. Di ba? Grabe yung narrative nila, talagang gusto nilang tanggalin ng Pangulong Bongbong Marcos kasi galit na ang China, mga kababayan. Tingnan nyo anong gagawin nito sa May 7. Nagbabasa rin niya, nanonood ng mga vloggers. Magagalit na naman siya doon. Sasabihin niya, ay kayo ha, mga ganito, asahan nyo yan, mga kababayan. Yung binibira siya, pati DDS binibira siya, o tayo bibirahin din natin siya. I-bombard natin siya sa katangahan na niya. Nagsalita ka na sa interview, naniniwala ka, hindi pa tapos ang iyong hearing? Come on, you preempted that one? Meron ka ng desisyon, bias pa. Galing, no? Antibay nitong mga mambabatas natin, mga tanga talaga. Pasensya naman, Senator Bato. Hindi ka respeto. No? Nasaan ang rationality mo? Nan. Dapat on the first place, hindi mo na kinagat yan. Wala eh. Pre-operational report. Diba? Wala. Hindi natuloy. Gagawa pa lang ng operation, hindi natuloy. Hindi na kasalanan ng Pangulo at ng babae na yun kung hindi natuloy. Kung sino ang pumigil sa sinasabi ng kalbong yun. Wala na silang pakialam dun, tapos gusto silang ipatawag. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos lang ang sinasabi ni Hitad na ipatawag ninyo? Bakit hindi nyo ipatawag yung isang sikat na artista? Halata mga kababayan eh, di ba? Mahahalata ninyo. Dalawang tao yung nakasulat doon sa pre-operational report pero ang gusto lang nilang ipatawag si Pangulong Bongbong Marcos na sa katotohanan hindi naman nangyari yung operation. Di ba? Sino ang dumukot niyan? O sinasabi nung Morales, kaya nga daw siya nasisante dahil inuuwi niya yung trabaho niya. O, di alam na. Di ba? Nagmamaang-maangam pa kayo. Kayo rin yan. Yan yung drama ninyo, pero debunk kayo. Pasalamat na lang at merong social media ngayon, no? Na hindi nyo magagawa basta-basta ang gusto ninyo. I-try ninyong pababain ng Pangulo. Sige, try ninyo. No? Sa bagay, maisog naman kayo. Gawin nyo na kasi at nang magkaalaman, no? Ito pa, itong talakitok na ito. May latest video siya, sa vlog niya. Nasabi niya, sisipain daw nila ang Pangulo kung hindi daw magre-resign. Do it! Hindi magre-resign ng Pangulo. Do it now. Sipain ninyo. Baka kayo ang sipain papuntang China.
Kayong mga hayop, kayong mga putang ina ninyong mga pro-China kayo. Alam nyo, sabi niya sa video niya, wala pa namang napapatunayan. O di, boom! Huling-huli. Wala pang napapatunayan na adik nga ang Pangulo. Walang ebidensya. O bakit tinatawag niyong bangag? Bakit kayo sumisigaw ng adik? Nagpupulburon? Wala naman pala kayong ebidensya. Nahuli kayo sa sarili niyong bunganga. Walang napatunayan pa. So therefore, sinasabi nyo doon sa pre-operational report, ayun ang katotohanan. Bakit sasabihin nyo walang napatunayan? Kasi nga, pre-operational report. The operation itself, the action itself did not happen. Tapos sasabihin nyo, bangag. O di ba? You guys are pathological liars. You are lying every day. Kaya hindi kayo pinapatulan ng Pangulo kasi alam niya, mga sinungaling kayo. Kung papatulang kayo ng Pangulo, ibig sabihin, nabitag nyo ang Pangulo, hindi ganun kagago ang Pangulo. Hindi ganun katulad ng mga Pangulo ninyong si Digong. Nandali nyong mauto. Di ba? Bakit ko nasabing madali nyong mauto? Uto-uto naman. Punta tayo dito. Ang tanda-tanda na. Pupunta pa doon. Nagpauto kay Xi Jinping. Di ba? Kita nyo, panoorin nyo yung video ni Harry Roque. Punta kayo doon sa kanyang FB page o sa YouTube. Makita nyo, nasabi niya. Huli siya. Wala pa pong napapatunayan. Walang ebidensya. Gago. Diba? Sila nagsasalungatan. Diba? Ibig sabihin, sila hindi magkasundo. Sinabihan ka ngang sinungaling ni Panelo Diba? Harry Roque? Ano na ba to? Sabi nung kakampi mong si Roque, wala pa pong napapatunayan. So therefore, yung report na yan, ibasura mo na yan. Ang tanging gusto nating malaman, sino, kung sakasakali mang totoo yan na sinasabi mo kasi may butas Tangina. Ako, pwede akong gumawa dito. May template ako. Kung may template ako niyan, sige. Yung mga preloaded na info na dyan, you don't have to remove it. All we have to do is change this word, change that name, the date. That's it. Print it. I-hole puncture hole mo, tapos i-copy mo na kaagad. Tapos i-file mo. Boom! Tama doon yung sinasabi ni Sir Benji Contreras. You can do it all in one. I-photocopy mo to, pero butasan mo muna para pagtapos mong i-photocopy, put it in a binder. And then, may kumuha. Kasi hindi natuloy. Kinuha. May nagtago. For future reference. Kinuha. Kasi wala Alam nyo, ang ano ko dyan, ang aking ano lang dyan opinion siguro, itong director nung sumulat na yon, sinabi, may nagsabi, canceled ito. Walang ebidensya. Tanggalin niya sa binder. May tumanggal. Imbis na is-shred, no? Hindi. I'll use it for future references. Just in case, malaking tao itong mga to. Magagamit ko ito sa aking personal gain. Hindi na namalayan nung nag-utos na sinred niya nga. Diba? Kasi walang follow-up Tinago. May hole puncher. That's it. Diba? Ngayon nilabas niya. Kasi bakit? Naging presidente yung isang tao dun Magagamit ko ito. Pagkakakitaan ko ito. Ganon. Ngayon, hanapin nyo kung sino yan, kung totoo man yan. Di ba kayo nahiya yan? Panagutin ninyo, wag ka nang gumawa ng legislation. The legislation is already been done and it becomes a law. Use that law. Diba? Ibigay mo yan sa tamang forum. O kayo, gumagamit kayo ng tamang forum, gagamitin din natin sa inyo, mga hinayupa kayo. Diba? Pero ikaw ba to? Mahilig ka pala sa butas. Nang dahil sa butas, nagkabutas-butas ang naratiba ninyo, biyak kayo ngayon. Yung butas ninyo, nabiyak na, di ba, Alibugha? Si Alibugha, magaling bumiyak yan. Di ba? Punta tayo dito sa isang mambabatas. Ano ang sabi niya?
Ha? Politiko, 2 article lang po. Pero isang mambabatas lang ito. Anong drama? Barbers baffled by appearance of PDA leak source in Senate probe. O yan. Ha? Nabaffled daw siya. Bakit? Dun sa kay Mamang Kalbo. Ha? Ito House Committee on Dangerous Drug Chairperson and Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers was puzzled by the appearance of the alleged source of the PDEA leak to the Senate investigation into the 9.68 billion pesos Shabu Hall in Alitagtag, Batangas. Barbers could not see the connection between Jonathan Morales, who was dismissed from the PDEA, and the PNP to the recovered Shabu at the checkpoint in Alitagtag. The Senate hearing was supposed to be an inquiry of the seizure of 1.4 tons of Shabu in Batangas. I'm surprised and many of us are wondering why Morales would appear and be included as resource person in that hearing. Is there something, a drama maybe, that is unfolding on the issue? Morales was the one who reportedly authenticated the PDEA documents linking President Marcos Jr. Ayoko na pong sabihin yung kay ano. Ha? So, nagtataka lang siya. Pero Representative Barbers, hindi naman yata nagsalita si Morales tungkol dun sa 1.4 no tons ng shabu. Nandun lang siguro siya para makinig, makiusyoso. Pero ito po yung isa pa na sinabi niya tungkol sa PDEA leak, ha? Si Barbers ulit. PDEA leak source has questionable credibility, solid pass. Tingnan nga, yun yung tanong hindi nga katiwa-tiwala. Kasi sabi nung na-interview ni Nino Barsaga, doon si nandun din po sa FB page ni Sir Benji, no? Siner niya In-interview ni Nino Barsaga si ex-PDEA Director General Dionisio Santiago. Alam niyo ang sabi ni Sir Dionisio Santiago, si Director General dati? Si Morales ay isang congenital liar. Nasabi ko na sa inyo kanina kung anong ibig sabihin ng congenital and pathological. 'Di ba? Dinifferentiate natin 'yan. Actually, walang definition yung congenital liar, pathological lang. Pero when you research the meaning of congenital, it is since birth. Kaya nga nagtatawa ako Siguro nung nailuwa ka na, 'di ba, ang bata dapat umiyak? Sabi naman ni Morales, hindi ako sinungaling. Panoorin nyo. Either pumunta po kayo doon sa YouTube channel ni Kap Nino Barsaga, or kay Sir Benji Contreras official Facebook page. Nandun po yung interview ni Kap Nino. Tinawag talagang si Mamang Kalbo ay congenital liar. Pero itong mga Duterte minions ay mga pathological liar. Pasensya na kayo. Siguro alam nyo yan. You guys are pathological liar. Every time na sasabihin ninyong bangag ang Pangulo, nag-aadik, you are lying. Why? Because sabi na ni Roque, hindi pa napapatunayan. Panoorin nyo yung video niya. Di ba? Kasi wala naman napatunayan. Anong napatunayan nila? They are asking the president to do the drug test? Who are you? May kautusan ba ang korte, ang pulisya? Ang pulisya, pasensya naman. Ang pulisya para magpa-drug test ang Pangulo? Who are you? Di ba? Kumbaga, sinasabihan nyo, hindi ka adik. Pero sabi mo adik ka. Di ba? Ganun Tinatanggi mo nga bilang isang suspect, hindi po ako ang pumatay, maniwala po kayo. Pero tinotorture ka No? Iginigiit hanggang sa, yung parang naano ka na, yung na-hypnotize ka na. Dahil hindi mo na makayanan yung paulit-ulit na, pagsigaw, pananakit. Di ba ganun? Tortured ka Di ba? Ano sabi ni Rocky? Magpa-drug test ka na. Anong sabi ni Vic Rodriguez? Magpa-drug test now na. Gago ka pala, Vic Rodriguez
Kakapadrug test lang ng Pangulo noong 2022, tapos magpa-drug test ulit? What you gonna get? What are you getting at? Hingi kayo ng court order. Kung bibigyan kayo na magpa-drug test ang Pangulo. Di ba sabi nyo, daanin sa tamang forum? Oh, tamang forum ba ang media? Tamang forum ba ang daanan? Hindi. Saan? Sa korte. Abogado kayo. Alam nyo dapat yan. Di ba? Oh, nasaan? Sabi nyo, wala pang napapatunayan. So gusto nyo, para patunayan ng presidente na siya ay addict, siya pa ang gagawa ng action, magpa-drug test? Di ba? The evidence lies with the accuser. Eh kayo ang accuser eh. Labas nyo muna yung ebidensya na chumochongki ng pinagbabawal na gamot ang Pangulo bago siya magpa-drug test. Di ba? Tama mali. Abogado kayo, alam nyo yan. Oh, di ba? Ang ginagawa nyo, tinotorture nyo ang Pangulo sa mga pasabi-sabi nyo, pamidya-midya. Pasalamat na lang talaga sa social media at merong magdidibang sa inyo. Sa bagay, may mga naniniwala, yung mga tanga. Kayo nga, ha? Halimbawa lang. May anak kayo. Inaakusahan na adik. Eh alam nyo naman yung anak nyo hindi nag-a-adik. Nakikita nyo. Pero inaakusahan na adik. No? Ano gagawin ninyo? Di ba? Dedepansahan ninyo. Parang si Ninang Lisa. Pero hindi nyo papadrug test ang anak ninyo. Antayin ninyong silang maglabas ng ebidensya na adik nga ang anak ninyo. Na huling nag-a-adik mismo. Ayun, padrug test mo anak mo. Huwag kang magsukom sa pressure nila. Kasi pag nagpaano ka sa pressure nila, talo ka. Talo ka. Sila ang panalo. Tuwang-tuwa sila kasi because of what? Ganun lang, oh. Wala nga kayong maipakitang ebidensya. Di ba? Tama, mali. Yung sa inyo, bunganga lang, Roque. Kaya nga tinawag kitang talakitok, eh. Ikaw na mismo nagsabi, huling-huli ka. Wala pang napapatunayan. Oh, wala pala eh. Walang ebidensya eh. Ang ebidensya nyo, pre-operation report. Eh kung gago lang yun, yung sumulat nun eh. Baka nagkamali lang yung informer eh. Yung informant eh, di ba? Paniniwalaan namin. Ilabas nyo yung totoong report na hindi na yung pre. At bakit si Pangulong Marcos lang ang bibirahin ninyo? Hindi nyo birahin si Maricel Soriano. O binanggit ko na po. Sorry po, madam, kasi kayo po yung nakapangalan dun. No? Pasensya na po, Madam Maricel. Ano? Sa mga ulat din po, nandun yung pangalan ninyo. No? Hindi naman natin inaano si Madam Maricel. Ha? Dapat siya rin, oh. Diba? Kaya nyo ba yon? Wala kayong respeto eh. Pre-operation nga yan eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, no? Yung akin lang analogy o opinion, no? Siguro nung naisulat yan, nung tinype, sabi, okay, may pre-operation tayo. Meron dalawang high celebrity. Okay, isang senador, isang artista. Pinrint na, binutasan na, ipapile na. Kaso, kailangan pang ipadaan yan. Nung sinabi ng director nila, based on their informants, ay sir, cancel po. Misleading po, hindi po. Nagkamali lang tayo, hindi po putol sila yun. Oh, tapos sinabihan ngayon yung nagpapile o gumawa ng report, oy, wala daw. It will not go through. Tapon mo na, shred mo na. Kaso, ang ginawa nung kung sino man yung nautusan, hindi sinred. Kinapi pa. Kinapi, pero yung original is in red. Di ba? Kasi photocopy yung nakita ni Bato. Di ba? Kaya hindi makita ngayon ng PIDEA kung nasaan. Kaya sabi ni Lasso, si Lasso kaka-appoint lang yan. Hindi ko po makita eh. Wala po talaga eh. Oh, kasi yung nilabas ay photocopy na. The original has been shredded. Pero pinotocopy muna for what? For their own personal use in the future. And that happens. Tama, mali. Yun lang po yung aking assumption. Diba? Kayo nga. Nakita mo pangalan, no? Bongbong Marcos and ganito. Ay, putya, malaki to. Kapi ko nga, wala naman si Bossing eh. Sige, gamitin kita in the future. Ang patunayan mo dyan ba to, sino ang nagbigay nung kopya kay Maharlika? Ha? Hanggang dyan ka lang. Kasi after that, wala nang patutunguhon yan. Nobody is actually believing the majority is not. Kayo lang mga Duterte ang naniniwala dyan. Yung mga minions ninyo.
Inamin na mismo ni Talakito Croque. Wala pang napapatunayan. Tapos kayo sigaw ng bangag, bangag, bangag. O, sino ang pathological liar? O, yan, dinefine ko sa inyo meaning ng pathological liar. They are lying without even napapansin nyo na naglalay pala kayo araw-araw. Di ba, Elora, ay tiyang, yung gamot ko dyan, ay tiyang, i-prepare mo. Sakit ng batok ko. Langya ka, ay tiyang. Tinago mo kasi yung suwero, labas mo na yan. Oo, balik tayo ko kay Barbers. Sabi niya, questionable ang credibility. At yung resource person mo, bato. Di ba? Oh, base sa ulat, si Morales ay na-dismiss sa police service bago pa siya nag-apply as PDEA agent. Sa pinirmahan niya na personal data sheet ng PDEA, sinabi niya umano na wala, pero meron pala siyang kaso sa PNP bago siya nag-apply sa PDEA. Oh, alam na, yung sinasabi lang ni Barber, ganyan, oh, di ba? Pathological liar nga, Mr. Barber, yung kanilang resource person. Duruin mo, sabihin niya, ay, hindi ko po alam na ako ay dinismiss. Eh? Sige nga. Sige nga. Kung meron pong pulis dito, retired police, o na-dismiss na police na nanonood, pakikomento nga. Kayo ba, kung sakali lang, based on your experience, nung na-dismiss ka ba, tinanggal ka sa PNP, hindi ipinaalam sa'yo? O kayo dyan, na mga retiryadong pulis talaga, meron bang time na ang isang pulis na dismiss ay hindi niya alam na siya ay dismiss? In the period of that, how many years? Di ba? Sinungaling si Mamang Kalbo because that's what he is. He is a congenital liar, sabi nung ex-PDEA General na in-interview ni Nino Barsaga. Yun lang. Wala nang iba. Kaya bato, ikaw, walang silbi. Kaya nga sabi ko sa previous vlog ko, your Senate hearing is just a baloney. Wala kang nahita pero may bias ka na. Alam na alam po, basang-basa ang galawan ninyo. Pati yung pagbabasa mo ng message sa cellphone mo. That is immaterial. Kung matino kang senador, you don't have to say that one. You have to focus the task at hand. Diba? Pero alam po namin ng mga pro-admin, no, that you are in cohorts because you are a Duterte natics. Sorry naman, Senator Bato. Alam ko pikon ka. Hindi ka makatanggap ng criticism. Pero that's what we are looking at right now. Di po ba? It hurts, it hurts. Pasensya naman. Sorry but not sorry. Di ba? Imbis na alamin mo kung sino ang naglabas nun, it boils down to those two persons eh. Pero ayaw niyong ipatawag yung babae, yun lang Pangulo. So ano ang ganap niyan ngayon? That is 12 years ago. And that's not even a crime kasi walang nangyaring operation. No? Pero kayo, just to give a narrative na ang Pangulong ito ay adik, gagawin nyo lahat. Pero basag po kayo eh. Di ba? Pinatunayan ng Pangulo. Nagpa-drug test, wala. Tapos kung ano-ano pang drug test ang gusto ninyo, tinatanong nyo pa bakit kabilis ang resulta ng drug test. Di ba? Mga idiota kayo eh. Wala kayo nito eh. Oh. Di ba? Ang bobobo. Puro lang kayo bunganga pala. Hindi kayo totoong maisog, mga talawan, mga bugok. Di ba? Puta na. Ganyan pala yung mga kinampihan natin dati. No? Nagtatanim pa kayo ng ebidensya. Mga putang ina ninyo. Huwag nyo kaming gaguhin. O pasensya naman kung nakapagmura po tayo. Ha? Nakaka-high blood ay tiyang eh, saka Elora eh. No? Naniniwala sila kay Hitad na isa ring pathological liar? Di ba? Bato! Ikaw, sabi ni Hitad, magkaibigan pala kayo eh. So therefore, your hearing is a shit show. No? It's just parang yung, alam nyo yung Jerry Springer show? It's all scripted. It's a freaking shit show. Di ba?
Tapos ang gusto mo i-ano ng buong bansa na, uy, ganito, even doon na sinasabi mong yung dokumento, paano nag-leak, pero ang pinopokus nyo, yung pangalan na nandun sa dokumento, yung po yun Kaya wag nyo kaming gaguhin. Ang Pangulo namin ay hindi bangag. Kasi kung bangag yan everyday, makikita nyo. Ikaw, pulis ka, alam mo kung ano ang nagiging kahinatnan ng droga sa kaisipan at galaw ng taong durugista. Alam mo yan, bato. Dahil dati kang pulis. Alam nyo yan. Diba? Naka-experience kayo lahat niyan. Walang matinong pag-iisip ang durugista. Kung hanggang ngayon gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Diba? So, ibig pala sabihin yung mga speech appearances niya, yung pamimigay niya ng bangag siya during that time. Ganon. Di sana kung bangag siya dyan, di may umalma na. Diba? So, sinasabi nyo, ang daming mata sa loob ng Malacanang. Merong isa dyan. Tatawag na yan, ito po, nakita ko po, naghihitit yung first couple. Wala Di ba to? Wala. Pinatulan mo yung isang dokumento na dapat hindi napatulan kasi walang nangyari. At ayaw mong paniwalaan yung sinasabi ng PIDEA, it's not in our possession. So kung tama yung hunch ko, that paper has been pulled out to be shredded. Pero bago sinred, kinopya muna. Then, yung nangopya, tinago niya sa sarili niya, pang personal niya para for future reference. Ayun nga, lumabas na. Pero yung the original, they shredded it para patunayan lang na sinred. O di masaya yung boss niya, wala na. Pero hindi niya alam na palautan siya. Di ba? Kasi sabi niya, photocopy. Doon sa quote card, sinirox. Nakita yung, ng butas. Yung pala, sa butas lang pala. Ang sarap talaga ng butas na yan, Grabe. Di ba? O kayo, mga kababayan, sa mga shit, tiwalang-tiwala sila dyan kasi walang mga comprehension yung mga yan, hindi analytical yan Di ba? Bakit din nyo tanong yan kay Bagong Lipunan? Di ba sabi niya, based on my analysis, paano nyo kay Bagong Lipunan? Baka birahin din kayo nun. Siya rin nagsasabi, hindi na naniniwala kay Maharlika yun. Dahil nga sinungaling. Pathological liar. Si Maharlika, she was born congenital liar. Gusto niyang birahin ng Pangulo kasi she is disgruntled lover. Diba? Ayaw sa kanya. Ayaw sa kanyang tahong. Diba, Trunks? Yan po yung mga gustong magpa-member sa tahong party list nila Trunks, punta lang po kayo sa Trunks Reacts channel. Yung lang po, Ako po, Ulitin ko, in the totality of this, Senator Bato, your hearing is a baloney. It's a shit show. Wala ka ring kredibilidad, sorry. Kakaibigan pala kayo Kumbaga, tinrap nyo lang ang PIDEA. Pero hindi nyo kami matatrap, Senator Bato. Kaya wag mo nang ituloy. Alam na namin, hindi naman pupunta dyan yung hitad dito Dahil nga magkaibigan kayo, palalabasin mo lang, hindi makapunta pala yung Maharlika na yan. Nasa Amerika, di alam na. So ano pang gagawin mo? Paano mo mapapatunayan sino nag-leak? None! Hindi rin naman aamin si Mamang Kalbo. Ang posisyon ng PIDEA, wala kami talagang kopya niyan. Kasi yung kopya, na-shred na. Xerox copy ang binigay kay Hitad. Sino may hawak ng Xerox copy? Di ba? Utak lang yan. Hindi nyo kami magagago, Senator Bato. Kung ikaw gago ka, di magpakagago ka. Sayang dating PMP chief, PMA year, ang taas-taas ng pagtingin natin sa mga PMA year. Kala natin matatalino. Hindi po lahat ng PMA year graduates ay matatalino. Pasensya po kayo Pasensya po kayo. Huwag niyong ariin na pag PMA year graduate ka, magaling ka na, matalino ka na. Hindi po. Hindi ganun ang panuntunan. Pasensya po Ginagalang po natin yung mga PMA years. Yung mga magagaling talaga. Na talagang may prinsipyo. Tama ang ipinaglalaban. Pero yung mga bugok, itapon po natin yan dun sa South China Sea. Pasensya naman po sa mga masasalig nating mga PMA year graduates. Kung hindi kayo yung naaalod dito,
then alam nyo na, no? Na kayo ay mga mabubuti. Pero yung mga tinatamaan, tiyak yan. Pasensya naman po ha. Wala naman po tayong binabanggit, pero ako po'y naniniwala, hindi lahat yan ay ganun. No? Hindi po natin sila generalize. Sumasaludo pa nga tayo sa kanila. Pero pag kayo ay walang sense of ganito, ay naman. Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.